Okay everyone, ngayong araw po ito ay magpapalit tayo ng fan motor sa kanyang radiator. Ang siste kasi kapag medyo mainit ang panahon, medyo mahina na yung lamig ng ating aircon. So ngayon, mapapansin niyo baklas na siya. Nandun, mapakita ko sa inyo mamaya. Then papalitan ko na rin yung hose radiator sa upper. Kasi nung nagpalit tayo ng radiator, yung lower lang ang napalitan natin. Ito. Kasi wala akong mabilhan na upper hose. So ngayon, sinabay ko na rin yung tensioner ng power steering. Kasi sir, mga ma'am, mga sir, nung last time na nagpalit ako ng timing belt, hindi ko nadala yung sample part na pulley, naiwanan ko. So wala nagawa, hindi ko nabili kasi may binibigay sa akin na pyesa na pulley, kaso masyado maliit, so hindi ubra, kailangan dala ko talaga yung sample. But anyway, ito yung ating pyesa. Ito yung pulley, ayan, sa may power steering. And then ito po yung ating radiator hose. Kung mapapansin niyo, medyo mataba na siya. Ayan, magana. So papalitan natin to. Ito talaga wala akong makuha nung nakaraan, kaya hindi ko muna siya pinalitan. Ang mga sign kasi kapag may problema na ang iyong radiator hose, so malapit ng bumigay, malutong. So ito naman ay hindi pa naman malutong, pero sobrang lambot naman. Ayan, pwede ding malambot. Sobrang lambot ng goma niya, o kaya malutong na, parang nagiging PVC. Tapos makikita mo may mga crack yung iyong radiator hose. Pero ito yung ating pinaka problem. Ayan, yung ating motor nito. So tatanggalin natin to, tatanggalin natin yung motor, papalitan natin ng bago. Ang nangyayari kasi kapag malamig pa yung makina, okay pa, maganda pa yung ikot. Pero kapag unang start, may maririnig ka na ingay galing dito. And then kapag uminit na yung makina, humihina na yung ikot niya. So yun, papalitan natin ito ng bago. Then tetestingin natin yung aircon. So ito na mga kapatid, at nabaklas na natin yung motor. So ang nangyayari kasi mga kapatid, kapag sobrang init na, humihina na yung ikot niya. At napansin ko din, medyo may kalog na. Ewan ko kung naririnig ninyo. Yan. So pag kinakalog ko siya pag ganon, kalog na yung, siguro malamang may bearing sa loob na kalog na. So papalitan po natin to. Hanap tayo ng pyesa. Alright mga kapatid, tayo po ay nakabili na ng motor. Ayan. So ito pong motor na to ay pang Honda Civic. Wala kasi ako makuha ng pang Lancer. Yun, convert na lang yung housing. Tapos itong ating socket. Well, nakabit na po natin. Okay na. Ayan, nakikabit na yung ating fan blade. And then nakabit ko na siya dito at kakabit na natin sa sasakyan. Alright mga kapatid, nakasalpak na po yung ating fan motor. Then lalagyan na natin siya sa ating sasakyan. So yun na nga mga kapatid, since na iba yung nabili natin na motor, pang Civic, magko-convert tayo ng socket. Yung original tatanggalin natin. Ihihinang natin yung original, maghihinang tayo dito. Pero tetestingin natin yung positive niya ito, yung negative niya ito. Ngayon, dapat pag umikot to, ang buga ng hangin pahigop dito. Nakaganyan siya, then yung hangin lalabas dito. Dito ang labas ng hangin. Ito siya mga kapatid. Dapat tanggal yung battery terminal bago magte-test kayo. Right. So yung naging hangin palabas dito sa kamay ko, sa braso ko. Ayan.
Okay. Ayos na. Ngayon, maghihinang na tayo. Yung pagkahinang natin, ikakabit na natin sa radiator. Okay mga kapatid, at inabot na tayo ng ulan. So yan, nahinang ko na yung wire. Ito yung binili natin sa motor. Ay, ito yung kasama sa binili nating motor na pang Civic. Then ito yung pang Lancer talaga. Ngayon, nahinang ko na, natakpan ko na ng tape. Ikakabit na po natin siya. Nasiguro natin na tama yung ikot niya. Yung positive niya ay blue, yung black ay negative. Ngayon, sasalpak na po natin dito sa radiator. Nakakabit na po yung ating housing, yung ating pinakamotor. Ayan, naigpitan ko na rin to, yung dalawa. And then, ayan, nakasaksak na yung ating connector. At kakabit ko na lang yung radiator hose at saka yung pulley ng ating dito. Yun, yung sa power steering. Tapos try natin i-start. So, mawala na nga oh. Nabot tayo ng ulan. Pero okay lang yan. May bubong naman. Well, nakikabit na natin yung ating tensioner. Ayan yung bago sa ating power steering. Okay na yan. Nakapag-top up na tayo ng coolant. And then, mamaya dito. Lalagay tayo ng konti. Kakabit ko na lang yung battery terminal. Then, start natin yung makina. So guys, ito yung pinagpalitan ng ating tensioner. At ang nabili natin ay GMB. Ayan. Para may pamapagbasihan lang kayo kung ganito ang makina ninyo. 4G92 2.0. Ayan. In case na kailanganin ninyo, ganitong klase yung ating tensioner ng power steering. Ayan. So ngayon, nakabit ko na yung battery. Ayan. I-start na natin yung engine. Start natin. Mamaya natin ikakabit yung radiator cap. Ayan, nag-uusok pa kasi medyo natapon yung ano eh, yung ating coolant doon. Okay, tensioner is good. Mamaya babawas pa yan kasi nakasarado pa yung thermostat. Tingnan natin yung fan pag binuhay natin yung aircon. Dapat pag binuhay natin yung aircon, yung hangin papunta doon, higupin niya galing sa labas. Nilagay ko yung plastic para makita ninyo yung hangin, tinatapon niya papunta doon. Yun ang direction niya. At ayan yung fan natin ngayon. Iikot na siya. Mas maganda na yung ikot niya ngayon. Walang ingay. Nag-uusap pa yung anong ating coolant. Alright, kapag ang sasakyan ninyo biglang humina ang aircon, mga kapatid, check nyo muna, baka mamaya yung fan motor lang ang may problema, baka dyan lang nagkakaproblema kaya humihina ang lamig ng inyong aircon. Sana po nakatulong tong video ko. Don't forget to subscribe mga kapatid sa aking YouTube channel and follow to my Facebook page mga kapatid. Thank you po sa lahat ng mga viewers